Si Raulo, ayan, nag-astang diktador itong si Raulo Manuel na naman dyan sa budget hearing ng CHED na pinagpipilitan itong sinasabi na dapat daw yung subconscious ng bagong henerasyon ng mga estudyante ay buhay na buhay itong mga nangyari noong panahon ng martial law. Lahat na lang kino-question at syempre as usual talagang pinipilit nilang buhayin yan para doon kasi sila magkakaroon ng chances paano sila makaka-recruit ng mga kabataan, which is ito naman naging paliwanag naman ni Congresswoman Garin sa kanilang balitaktakan dyan na nagiging pagpapakita ng sabi niya noong nakaraan, summa cum laude siya, hindi siya bobo, pero minsan kadalasan ang sobrang talino ay nabobobo dahil nga sa sobrang katalinuhan nga. But tingnan natin sa bandang huli yung bibitawan niya salita which contradicts yung kanyang binibitawan dito sa talakayan na ito. Okay? So, pakinggan natin to. Madam Speaker, we want to check kung sapat ba talaga ang ganong pamamaraan para matiyak natin na hindi nabubura sa collective consciousness na ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, ang mga nangyari sa ating bansa noong panahon ng diktadurang Marcos Sr. Namomonitor po ba ng komisyon ilang hours ito tinuturo sa ating mga paaralan? For example, yung subject na yan sa buong semester, ilang araw, gaano po katagal ang ina-allot sa pagtuturo po niya? Ang gusto yatang mangyari nito, baka ang gusto mo isa-suggest sa CHED, si Raulo Manuela, ang ituro na lang ay yung tungkol dyan sa martial law. Right? Sabi nga, that's part of the history. Kung gusto mo talaga na sasabihin ng kasalimutan ng Pilipinas ang pinag-uusapan, balikan natin yung pangsasalaula ng mga Espanyol sa ating mga ninuno, naranasan natin sa panahon ng Hapon, at ang naranasan natin sa panahon ng mga Amerikano, di ba? Bago yung sinasabi na tayo ay independent na raw, right? Bakit hindi yun na ituro? Bakit kailangan umiikot lang sa martial law, right? At saka ikaw bilang matatawag na kongresista, bakit hindi nyo yun mapatanggal sa konstitusyon? Dahil hindi pwedeng tanggalin yan kahit ano inyong gawin. Diba? Pakinggan natin si Congresswoman Garin. Yan. Those topics does not seem to gain interest in them kasi mas gustong matutunan ng ating mga estudyante ngayon paano ba sila magiging mas competitive after finishing their studies. So, Madam Speaker, distinguished colleague, with due courtesy, we cannot force the topic on those who do not want it to be part of their lives because they are more interested in topics that will uplift their personal competitiveness in this globally competitive world. We cannot enforce our young generation to focus on the narrative of martial law because the new generation are more concerned on their profession. Madam Speaker, hindi po nasagot yung ating tanong and it seems like CHED is being too defensive. Atin lang naman po, batay sa batas, nasa batas po na dapat tinitiyak ng CHED na naituturo yung topic. Anong batas? Sana sinabi mo si Raulo Manuela kung ano yung batas na sinasabi mo. I try to make a research regarding dyan na dapat nakapaloob yan sa syllabus o sa curricula ng pagtuturo ng Philippine history, especially kasi ang Philippine history sa inyo na mga ulaga ay yung tinatawag na martial law. Doon yung pinaikot yung Philippine history, doon na lang umikot, no? Nasabi nga, kung wala nang interest ang mga kabataan tungkol dyan, yes, itinuturo yan. So, that's knowledge, di ba? Na aware ka that it happens, that's part of our history. Pero yung sabihin na paulit-ulit na para bang, so isang sugat na hindi na gumagaling dahil budbud ka ng budbud ng kalamansi dyan at patuloy na nananariwa, hindi pwedeng mangyari ang ganun. Yesterday is history. Today is yun ang tinututukan ng mga kabataan, di ba? Kung ano yung kanyang pinaplano para sa bukas na darating, na dapat ipanalangin mo na makita mo pa ang bukas. So hindi po pwedeng sasabihin na hindi nasagot. Actually, ilang beses na nga sinasagot yan, pero ewan ko ba, sabi mo nga, summa cum laude ka, hindi ka bobo, pero ang bobo mong umintindi. Dahil ay pinipilit mo yung gusto at dinidiktahan mo ang CHED, o ngayon, sino ang diktador? Di ba?
Yung bang nabanggit mong dating presidenteng FEM o kayo ang nagdidikta na isaksak dapat sa utak ng mga kabataan yan tungkol sa martial law na isang matagal ng panahon na nangyari, ilang taon na, 5 dekada na nakalipas matapos yan. So ano na naman tong chika ni si Raulo Manuel. Okay? At gusto lang naman po nating malaman kung paano ba talaga ito na-implement sa ating mga paaralan. Yun lang naman po, Madam Speaker. But we cannot dictate on our people to follow the narrative. It is there, it is being taught, it is being said. If they are interested or not, then the challenge remains there. Hindi po tayo pwedeng maging diktador na pipilitin natin silang magbigay ng laan ng tiyempo sa topic ng Philippine history in relation to martial law if they so refuse. So maybe our honorable colleague, Madam Speaker, can propose ways on how to entice our people, especially the younger Madam Speaker, my generation question on is not this. being answered. Nagre-request lang po tayo ng report. For example, sa isang SUC, paano nila na ituturo? Sa ibang mga private schools, paano din natuturo? Yun lang po kasimple ang tanong, Madam Speaker. Madam Speaker, simple po ang sagot nga. Tinuturo, nandiyan siya sa lahat ng paaralan dahil nasa kurso Speaker, siya I'm asking for ng a written readings in report from Philippine Ched. history. Can CHED provide a written report, Madam Speaker? What written report, Madam Speaker, does the distinguished colleague want? Does he want to have a copy of the course, readings in Philippine history, including of what is narrated there? What report does he want? Because if the report does he want is how many students are well aware of this, then we have to conduct a survey. And the government cannot spend money on that, Madam Madam Speaker, I'm not asking for that. I wanna know, for example, sa ating mga SUCs, ilan ba talaga ang nagtuturo at how long yung time na inaalat nila para ituro yan. Sa mga private schools natin, ilan din yung nagtuturo, gaano katagal tinuturo. Ganon po kalinaw ang ating request, Madam Speaker, distinguished colleague, malinaw nga ang sagot. Lahat na nagte-take ng course ng readings in Philippine history, tinuturo yon kasi ando dun yun nakasaad. How long do those schools teach the topic, Madam Speaker? Madam Speaker, distinguished colleague, that is a course. So if we're going to go one by one and ask each teacher, ilang oras or ilang minuto Yes, ka we have to, nagsalita Madam regarding Speaker. this? That is We have to daw. Hindi ba naman diktador? Ano yun? Yun na lang ang tututukan na kailangan is yung awareness ng mga estudyante na kumukuha ng kurso na yan. Eh, ang focus nila sa utak nila ay yung martial law lang. Yung nangyari ng 1972 hanggang 1981 na pinipilit nilang pahabain na sinasabi nila na ang martial law ay ang 21 taon na pamamahala or panunungkulan ni FEM na yung inilagay nila sa Wikipedia, pinalalabas nila yan na 14 years. Ano ba talaga ang totoo sa history? 'Di ba? Kayo mismo ang bumababoy sa history. Then you always wanted that na para bang sabi nga preskong sugat na maramdaman. Wala naman silang kinalaman dun. Ang iniintindi ng mga kabataan ay itong kanilang kasalukuyan, hindi yung nakaraan. Yes, that's part of our history pero hindi sila involved doon. Isang pagpapakita na pinipilit yung diktahan itong ating CHED, no, ang ating diyan sa mga kolehiyo, sa mga colleges, 'di ba, sa mga universities dahil nga para isa lang naman ang pattern, na mauto nyo sila, na mailagay nyo yung galit sa damdamin nila na kung ano man ang galit mo na hindi ko alam kung kailan ka ba ipinanganak, hinayupa ka, na yun ang gusto mong mailagay sa utak ng iba dahil nga pakonti na ng pakonti or halos na uubos na yung mga nagtitiwala sa inyo at mga nauuto ninyo. Yun lang naman ang logic niyan eh. So kung nadaanan mo, ikaw nag-aral ka, di ba? Nadaanan mo yan, may kaalaman ka. Pag natanong ka, di ba, alam mo na parte yan ng ating history, but you don't have to always refresh things out na ganun yan. Nangyayari ba sa kasalukuyan? O, matalino ka nga, summa cum laude ka nga, but ang ending, bobo ka pa rin. Yun lang ang masasabi, bob ka pa rin. Di ba? Pakinggan natin to. we have to, Madam Speaker, that is part of our job to monitor how subjects Madam are being Speaker, taught. distinguished colleague, I'm really sorry. Pero sa napakarami ng kailangan ng ating mga estudyante para makapag-aral, we cannot just let our CHED officers go and monitor every school and be a timekeeper kung ilang oras pinag-uusapan ang martial Madam law. Speaker, why is Because we have CHED to teach them, evading Madam from Speaker. doing its job? Ang simple lang po ng tanong, Madam Speaker.
Madam Speaker, distinguished colleague, pasensya na po. Pero ilang beses ko na po sinasagot, yes, tinuturo, yes, ini-implement. Madam Speaker, But tanong po natin yung oras academic ng pagtuturo. freedom Bakit po hindi Academic yun na freedom. kayang magawa ng Commission on Higher Education? Gusto mo palang malaman yung oras ng pagtuturo. Di kayong maglagay ng tao, kayo magbantay dyan, di ba? Kayo, bawat eskwelahan, di ba? Sa bawat classes, right? Sabi nga, pag may sinasuggest ka, sino ba ang magpopondo dyan? Di ba? Kailangan mo matutukan yan, kailangan mo maitali yan para maipresenta sa inyo? For what reason na yun ang magiging tutok ng mga universidad na napakaraming kailangan isaksak sa utak ng mga estudyante para sa kanilang inaaral at hindi lang kailangan mag-evolve ang kanilang wisyo, ang kanilang kaalaman regarding sa pinagpipilitan yung nangyaring martial law. Kundi ka ba naman pala bugok kalahating inutil ka na iyon na isasaksak mo sa utak ng mga kabataan. Pasensya na. Kung ikaw nauto, wag itong aming mga daladalang henerasyon, wag itong aming mga anak na nangangarap ng iba, nasa ibang wisyo nila, sumasabay sila sa evolution na nangyayari sa mundo. Gusto nilang maging competitive globally. Di ba? Will you be competitive globally na ang laman lang ng utak ng mga estudyante ay tungkol sa martial law nangyari sa Pilipinas? Sa Pilipinas lang ba nagkaroon ng martial law? Si Raulo Manuel. Kundi ka ba naman si Raulo, inutil kang, bugok kang, obob kang, ewan ko paano pa itatawag namin sa iyo. Huwag mong pinagyayabang na summa cum laude ka. Diba? Dahil iba yung statistics ng pagiging summa cum laude because that's the narrative of the teachers na binibigay sa mga estudyante at hindi yan ukol doon sa kaalaman mo, hindi ka naging summa cum laude ng dahil sa martial law, sa istorya ng martial law. Inutil ka talaga. So, ano pa daw? Yun. Madam Speaker, Madam Speaker, ang pagtuturo po, hindi naman po yan pagdidikta. Again, ang mga kabataan po marunong mag-isip, hindi po kami kailangan diktahan. Siya may sabi niya na, ang mga kabataan ay hindi kailangang diktahan. Ba't dinidiktahan mo? Tama? O sino ngayon ang diktador? So ano sabi niya ulit? Ulitin natin. Ang mga kabataan po marunong mag-isip, hindi po kami kailangan diktahan. Ang mga kabataan po marunong mag-isip, hindi po kami kailangan diktahan. Ang mga kabataan po marunong mag-isip, hindi po kami kailangan diktahan. Ang Madam- kailangan po namin maayos Madam Speaker, na pagtuturo. Majority Leader, I move that we suspend the session for a few minutes. session suspended. Ayan, sinuspindi tuloy yung session ng dahil nga isang kabobohan lang naman inilalatag mo. Unang-una, lagi kong pinapaalala sa inyo, maging mapagmatsyag, matutong makinig dahil pag napanood mo ng buo ito, yung kanilang balangkasa na to, is magpapakita lang talaga to na isang obob ito na pinagyayabang yung kanyang pagiging summa cum laude daw. Right? O sige na, summa cum laude ka. Naging summa cum laude ka ba in martial law course? Wala naman ako natatanda ang ganong klase ng kurso. That's only part of the Philippine history na inaaral. Kung nagbabad ka dyan, bakit pinipilit mo na tutukan, alamin, bilangin ng oras, gaano katagal yan itinuturo, ilang beses yan tinuturo, and so far and so forth. So you are the one dictating. Bakit parang ibinabato mo sa CHED na hindi kailangan diktahan ng ang mga kabataan dahil may sarili kayong wisyo? Right? Coming from you directly. Sa bibig mo nagmula yan, si Raulo Manuel. Tapos sasabihin mo na hindi kayo kailangan diktahan. But you are the one dictating. Diba? Na yung oras, yung ginugugol dyan, isaksak yan sa wisyo ng mga mag-aaral. Sino ngayon ang diktador? Makaasta ka, parang akala mo naman apektado ka. Ikwento mo nga ng buo, wala pa kang may narinig na kwento mo ukol sa naranasan ng pamilya mo regarding dyan. Masyado mong dinidibdib, masyado mong kinakarir. Kumusta naman? Okay ba? Yan. Right? So, sabi nga naman natin na high blood na naman tayo dito sa Siraulo na to. Okay? So, saglit lang. Ayan, narinig nyo naman, naibigay na natin yung ating munting reaksyon. Talaga namang maiinis ka sa kung paano nagpapaliwanag to. Pero kung hindi natin kasi ito matututukan, sabi nga sila lang na sila ang maririnig na gusto nilang mangyari, na sila lang ang naririnig ng sambayan ng Pilipino, talagang, kabahan ka na. Baka isa ang anak mo sa kanilang maimbita. Okay? So, panoorin natin ang buo itong maikling kanilang balitaktakan na to na sigurado namang aangat na naman ang iyong dugo
Kaya huwag kalimutan ng iyong maintenance. Okay? Pero bago ang lahat, kung bago ka sa channel ko na to, please don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that notification bell and click all para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads at maka-join ka sa aking mga live. Himayin at balitaktakan, and please, share so we can spread the love and the knowledge. Okay? Again, this is Daddy Rick Rapido, ang bangasero ng mga ulaga. At tara, panoorin na natin itong munting balitaktakan at balangkasan. Tignan natin kung talagang sa masasabi bang hindi obob itong si Raulo Manuela. Right? On another topic regarding martial law education, ang naging tugon po dito ng Commission on Higher Education is pwedeng ipasok sa peace education ang pagtuturo ng martial law sa tertiary education. Madam Speaker, meron po bang syllabus or common guide ang Commission on Higher Education na nilatag o binahagi sa ating mga higher education institutions? Madam Speaker, distinguished colleague, actually it's contained in CHED Memorandum Order number 20, series of 2013, or the General Education Curriculum, which actually entails holistic understandings, intellectual and civic competencies in readings in Philippine history. Madam Speaker, we want to check kung sapat ba talaga ang ganong pamamaraan para matiyak natin na hindi nabubura sa collective consciousness na ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, ang mga nangyari sa ating bansa noong panahon ng diktadurang Marcos Sr. Kaya may guide ba ang CHED halimbawa sa peace education o sa Philippine history? Saan po dyan ang tungkol sa martial law? Meron din po bang report or at least compilation ang commission sa ating mga paaralan? Paano ba talaga tinuturo ang topic na iyon? Well, Madam Speaker, distinguished colleague, with the course Readings in Philippine History, it's actually incorporated there. And all students in higher education are appraised of the martial law, including narration and accounts of lives and experiences of people. So it is already there. Unfortunately, we can't control the minds of the people because the new generation, especially if they are aware of the services and the economic upliftment of their lives, said matter does not seem to gain interest in them. So I believe that's the problem, Madam Speaker, distinguished colleagues. So ang problema doon is hindi natin kasi pwedeng ipilit na magkaroon ng interest yung karamihan ng ating mga estudyante na wala ng interest sa usaping ito. Madam Speaker, nasa responsibilidad po natin sa pamahalaan at mandated din po ito ng batas na kung hindi agad nakikita ng ating mga kababayan ang kahalagahan ng ganong topic, then tayo po ang dapat magpakahusay sa maayos na pagtuturo nito. Kaya naman, Madam Speaker, halimbawa, namomonitor po ba ng commission ilang hours ito tinuturo sa ating mga paaralan? For example, yung subject na yan sa buong semester, ilang araw, gaano po katagal ang ina-allot sa pagtuturo po niyan? Madam Speaker, distinguished colleague, yes, nakikita, namomonitor at ini-implementa. However, as I have mentioned earlier, the problem here is the professor, the teacher, or the school can just teach it, advocate it, but they cannot force their students to have it as an advocacy because as what we have been seeing in the current generations, those topics does not seem to gain interest in them. Kasi mas gustong matutunan ng ating mga estudyante ngayon, paano ba sila magiging mas competitive after finishing their studies. So, Madam Speaker, distinguished colleague, with due courtesy, we cannot force
the topic on those who do not want it to be part of their lives because they are more interested in topics that will uplift their personal competitiveness in this globally competitive world. Madam Speaker, 2 points. Una po, hindi naman dapat natin pinagbabangga kung ano yung mga practical na skills or learnings na dapat makuha ng ating mga estudyante dun sa pag-aaral ng kasaysayan. Kasi magkarugtong po sila, Madam Speaker. For example, kung hindi naunawaan ng ating mga kabataan na delikado yung leadership na nakasentro lang sa iisa o iilang tao, when they enter government, hindi po sila magiging conscious no, na dapat if they are a government official, ayusin din nila. If they're in the private sector, hindi po sila mag-take advantage sa ibang mga tao. So, ang history po natin, Madam Speaker, crucial siya na bahagi din ng paano in the future ay magiging maayos na citizens yung ating mga kabataan. And again, Madam Speaker, ang question naman po natin, this is based on actually the mandate of our agencies na bahagi po ng edukasyon at kasama po doon ang commission. Kaya to wrap up on that topic, Madam Speaker, may we get the report or compilation of CHED kasi na-mention naman po na monitor paano ito na-implement. Then can we also add that to our request? No? Ang ganong report po ng paano ito na ituturo. Yeah. Madam Speaker, distinguished colleague, academic freedom is something that we should all respect. Hindi po nawawala yan, nandoon po yan sa readings in Philippine history, the narrative is there. However, the context of ito ba ay delikado, ito ba ang tama, ito ba ang mali, is based on the individual academic freedom of each student. We are not teaching them, our institutions are not teaching them to choose one over another, but it is their choice whether they will believe in that, whether they will have particular interest or that, or whether they will listen to it but move forward and look for ways that are of interest to them. And as what the CHED has been reporting, ang mas particular pong interesado ang ating mga estudyante ngayon ay kung ano ang kanilang gustong malaman para yung sarili nila ay maging globally competitive. So I believe, Madam Chair, distinguished colleague, that is actually a challenge now for those who believe in the narrative na ito ay delikado because we cannot enforce it on our students because of academic freedom. It can be told, the narrative can be said, but it is their decision whether they are interested or not. We cannot enforce our young generation to focus on the narrative of martial law because the new generation are more Madam concerned on their profession. Madam Speaker, hindi po nasagot yung ating tanong and it seems like CHED is being too defensive. Atin lang naman po, batay sa batas, nasa batas po na dapat tinitiyak ng CHED na naituturo yung topic. At gusto lang naman po nating malaman kung paano ba talaga ito na-implement sa ating mga paaralan. Yun lang naman po, Madam Speaker. And we don't have to proceed to debates no, if the topic is relevant or it should be taught kasi it is relevant and it really should be taught. No? At ang tinatasan na lang natin, Madam Speaker, yung implementation na ang nakapanguna doon ay yung CHED. So for us to wrap up on this topic, again, Madam Speaker, I would like to request a report from CHED kung paano nila na monitor na nga yung implementation ng pagtuturo ng martial law sa ating mga higher education institutions. Can we get that commitment? Madam Speaker, distinguished colleague, with due courtesy to Kong Manuel, nasagot ko po ang tanong niya. It is being taught, the narrative is there, it is under the course, readings Speaker, in I'm asking for Philippine the history. report. Madam I'm Speaker, requesting for as a the report. sponsor, I have to answer to his question because hindi po pwedeng sabihin hindi ko sinagot, sinasagot nga. But we cannot dictate on our people to follow the narrative. It is there, it is being taught, it is being said. If they are interested or not, then the challenge remains there. Hindi po tayo pwedeng maging diktador na pipilitin natin silang magbigay ng laan ng tiyempo
sa topic ng Philippine history in relation to martial law if they so refuse. So maybe our honorable colleague, Madam Speaker, can propose ways on how to entice our people, especially the younger Madam Speaker, my generation question on is not this. being answered. Nagre-request lang po tayo ng report. For example, sa isang SUC, paano nila na ituturo? Sa ibang mga private schools, paano din natuturo? Yun lang po kasimple ang tanong, Madam Speaker. Madam Speaker, simple po ang sagot nga. Tinuturo, nandiyan siya sa lahat ng paaralan dahil nasa kurso Madam Speaker, siya I'm asking for ng a written readings report in from Philippine CHED. history. Can CHED provide a written report, Madam Speaker? What written report, Madam Speaker, does the distinguished colleague want? Does he want to have a copy of the course, readings in Philippine history, including of what is narrated there? What report does he want? Because if the report does he want is how many students are well aware of this, then we have to conduct a survey, and the government cannot spend money on that, Madam Madam Speaker, I'm not asking for that. I wanna know, for example, sa ating mga SUCs, ilan ba talaga ang nagtuturo at how long yung time na inaalat nila para ituro yan. Sa mga private schools natin, ilan din yung nagtuturo, gaano katagal tinuturo. Ganon po kalinaw ang ating request, Madam Speaker, distinguished colleague, malinaw nga ang sagot. Lahat na nagte-take ng course ng readings in Philippine history, tinuturo yon kasi ando dun yun nakasaad. How long do those schools teach the topic, Madam Well, Speaker? Madam Speaker, distinguished colleague, that is a course. So if we're going to go one by one and ask each teacher, ilang oras or ilang minuto Yes, ka we have to, nagsalita Madam regarding Speaker. this? That is part of our job to monitor how subjects Madam are being Speaker, taught. distinguished colleague, I'm really sorry. Pero sa napakarami ng kailangan ng ating mga estudyante para makapag-aral, we cannot just let our CHED officers go and monitor every school and be a timekeeper kung ilang oras pinag-uusapan ang martial Madam law. Speaker, why is Because we have CHED to teach them, evading Madam from Speaker. doing its job? Ang simple lang po ng tanong, Madam Speaker. Madam Speaker, distinguished colleague, pasensya na po. Pero ilang beses ko na po sinasagot, yes, tinuturo, yes, ini-implement. Madam Speaker, But tanong po natin yung oras academic ng pagtuturo. freedom Bakit po hindi Academic yun na freedom. kayang magawa ng Commission on Higher Education? Madam Speaker, And Madam Speaker, ang pagtuturo po, hindi naman po yan pagdidikta. Again, ang mga kabataan po marunong mag-isip, hindi po kami kailangan diktahan. Ang Madam kailangan po namin maayos Madam Speaker, na pagtuturo. Majority Leader, I move that we suspend the session for a few minutes. session suspended. Just to wrap up the topic where we left off kanina sa interpellation natin on the Commission on Higher Education, we reiterate, Madam Speaker, na standing ang ating data request. At kung hindi ito maibibigay ng CHED, kahit minimal compliance na nga lang, that speaks volumes about how it does its part in the law mandating martial law education. Hindi po ibig sabihin na kapag hindi agad nakikitaan ng pagkahilig ng kabataan sa isang subject, ay hindi na ito ituturo. Halimbawa po, hindi pahilig ng maraming kabataan ang math at tingin nila hindi nila ito magagamit, yung mga equations, XYZ, kapag gumraduate sila. Pero hindi po iyan dahilan para hindi natin ituro ang math. Ituro po natin ng maayos ang mga subject dahil kailangan natin ito. Ang pagtuturo ng katotohanan at kasaysayan ay hindi po pagdidikta. Hindi dapat ginagamit ng CHED ang academic freedom para ikubli ang state-sponsored disinformation at pagpapabaya sa mandato nito when it comes to the human rights violations, victims recognition, and reparation law na tiyaking na ituturo ng maayos ang martial law.